Nakakaawa lang ho, kaya tinanong ko. So, ano pong totoo ngayon? Ang SSD po ngayon, yung 500 pesos pa rin? Ang proposal namin ay 1.5. Pero ang kaya raw lang ibigay ay 500. Umuho na kami, tinanggap na namin yun kung yun lang ang kaya para masimulan lang. Okay. Pero kung 500 lang, hindi pa rin maibigay. Mario. And for what reason? Alam mo, Ka Joel, Opo. 2021, nung nag-present ako sa Senado, kaharap si Senator Risa Ontiveros at saka si Joel Villanueva, sinabi ko sa kanila, ang social pension para sa seniors ay hindi expenditure. I-consider ninyong investment yan. Sa Keynesian economics, that is pump priming the economy. Yeah. At pagka nag-pump priming ka sa economy, may positive effects. Kasi pag binigyan mo ng pera ang mga senior, iikot din yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Correct. Unang-una, ipambibili namin yan ng gamot, Tama. ng maintenance. Pangalawa, yung mga apo namin, bibigyan namin ng baon kung may konti kaming sobra. Pangatlo, yung mga iba sa amin na may kakayahan ng magnegosyo, pwede pang magnegosyo. Tama po. So, pwede natin paikutin at payamanin ang ating ekonomiya kung i-consider nilang investment yan. Walang pinag-iba yan dun sa 4Ps, Ka Joel. Ang 4Ps ay pump priming. It is an investment. It is a social investment. At hinahamon ko sila. Gumawa tayo ng sensitivity analysis kung ano yung mga factors na nag-justify ng 4Ps. Yun din ang framework ng analysis natin para sa investment. Para sa social pension ng mga seniors. Pinangako nila yan sa amin noong 2021 pero hanggang ngayon, inutusan ni Senator Risa ang DBM, ang Department of Finance, ang NEDA, gumawa ng sensitivity analysis. Hanggang ngayon, wala naman silang mailabas. Ay nako, mukhang maaantay na naman yung bago mag-2028 para sa ganun meron siya naman silang gagamitin, ano ha? Oo, na pangbola sa atin pong mga senior citizen. I hope hindi na ang problema kasi natin, alam mo, Ka Joel, ang problema natin, etong mga leader ng mga senior sa mga local government levels, mga hindi makaangal yung mga yan. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga nai-elect na mga leader ng mga senior citizens sa mga barangay ay hindi naman mga tunay na leader ng mga senior. Ina-appoint lang yan, tinuturo lang yan ni Kapitan kung sino gusto niya maging presidente. May mga federasyon niya, tinuturo ni Mayor kung sino gusto niya maging presidente. Sino aangal dyan? Sino magkikipag-away dyan para sa karapatan ng mga seniors? Ang kaawa-awang mga seniors, umaasa. Ang sinasabi ko sa mga kapwa ko seniors, ang social pension ay isang karapatan. It is one of the rights of older persons. Correct. At ang karapatan ay ipinaglalaban kung hindi binibigay. Pero paano lalaban ng mga senior citizens kung ang mga appointed leaders ay mga bata na mga politiko? yun lang. Yun talaga ang masakit na katotohanan dyan. Kaya sana po, nananawagan po tayo sa mga senior citizens, magtulong-tulong po tayo. O, kalampagin po natin ang Kongreso. Kalampagin po natin dahil hindi totoong walang pera ang gobyerno. Mayaman ang Pilipinas, may pera ang gobyerno. Ang pamahalaan po natin, nga lang, nakukurap na ibubulsa. Yung para sa inyo, di ba? Yung para sa inyo dapat, imbis na ibigay, wala po talaga.